Nakaburol na sa Subic, Zambales ang tatlong mangingisdang namatay matapos ma-hit and run ng isang foreign vessel. Nagkwento ang ilang survivor sa trahedyang sinapit nila. At live mula sa Subic, Zambales, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, anong sabi ng mga survivor? Ed Mean, sabi mismo ng nakausap nating survivor na sakay mismo ng tumaob na bangka. Maulan at masama yung panahon nang banggain sila ng foreign vessel na ayon sa PCG ay isang crude oil tanker na galing o nakarehistro sa Marshall Islands. Pero hindi matukoy ng survivor kung nakita ba sila o hindi ng vessel. Sa ngayon nga, nakaburol na dito sa Subic, Zambales ang labi ng tatlong mangingisdang nasawi. Pagpasok ng mga kabaong, napakagulgol na ang mga pamilyang ito ng tatlong mangingisdang nasawi sa dagat malapit sa Bajo de Masinloc. Ang muli kasi sa nilang pagsasama mula sa mahigit isang linggong pagpalaot, nauwi sa masakit na pagkikita. Bakit ganito po kami iniwan, Papa? Hindi ka namin manilayan. Ang pamilya ng 63 taong gulang na si Tatay Benedicto napayakap na lang sa kabaong ng kanilang ama. Dinala ang kanilang labi sa Subic, Zambales. Sabi ng asawa ni Benedicto na si Nanay Mercedes, ito na sana ang huling pagpalaot ng asawa dahil na rin sa katandaan. Kaya naman labis ang hinagpis niya. Kaya itong laot nilang to, inaasahan namin na pag-uwi, siyempre may paggagastos. Ganyan naman po umano sa amin. Yun anong balita, namatay naman po. Siya lang po inaasahan namin na maghanap buhay dito. Kaya kahit na may edad na po, naghahanap buhay pa. Ang masaklap pa, walang-wala silang perang panggasto sa pagpapalibi. Kaya nga, kailangan po namin makahingi ng tulong sa inyo. Lalo na po yung pagpapalibig sa asawa ko. Hindi ko po alam sa lilibig. Dapat na araw ng pampagitan. Lilibig na siya. Maaari lang po tulungan niyo kami. Base sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, alas 4:20 na madaling araw nitong Lunes, October 2, nakaangkla sa laot ang Philippine fishing boat na FFB rin sa may Bajo de Masinloc. Sakay nito ang 6 na mangingisda kasama ang kanilang kapitan. Meron din mga nakasakay sa ilang maliliit na bangka. Masama ang panahon noon kaya hindi napansin ng mga Pilipinong mangingisda ang pagdating ng malaking foreign vessel na Pacific Ana, isang crude oil tanker vessel. Dito na hit and run ang bangka. Tumaob ito kasama ang mga mangingisda. 3 ang patay kabilang ang kapitan. Dahil nga masama ang panahon, tumagal pa ng halos 4 na oras bago nalaman na mga kasamahan nilang mangingisda ang nangyari. Sugatan ang ilang survivor. Kwento ng survivor na si Mang Johnny, nasa labas siya ng bangka at nag-iisang gising na makita ang barko. Isakto naman yung tayo ko, ma'am, pagkuhan ko, nandiyan na po talaga yung barko. Hindi po namin napansin, kaya wala na. Nabangga po agad kami. Medyo tumaob diretso, ma'am, yung bangka malaki, yung bangka namin sa nasakyan. Yung barko, sir, gaano kalaki? Malaki po, ma'am, dahil halos nakatingala po ako, ma'am. Talagang pagsakan po, mataas pa po sa pwesto ng ma'am, kurente. Nakita na ba kayo, sir? Ewan ko lang po, ma'am. Siyempre, may ilaw naman po kami. Pero baka hindi rin siguro, ma'am, masabing nakita niya kami, hindi, dahil malakas nga po yung ulan. Hindi po rin po sigurado kung anong nakita kami ng kapitan. So hindi sila huminto, sir? Hindi po. Base sa nakuhang impormasyon ng Philippine Coast Guard sa marine traffic, ang Pacific Ana ay nakarehistro sa Marshall Islands. Nanggaling ito sa Incheon, South Korea at papunta sa Singapore. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, posibleng hindi nakita ng oil tanker vessel ang FFB rin dahil madilim at masama ang panahon. Pero iniimbestigahan pa rin ang posibilidad na sinadya ang pagbangga. Kailangan pa natin ito i-corroborate at kailangan pa natin makausap yung crew at ma-check natin kung sila talaga. Mahirap magturo sa kasalukuyan, hindi po dapat tayo magturo muna.
Makikipag-ugnayan ng PCG sa South Korea at Singapore na siyang pinagmulan at susunod na daungan ng vessel para mapuntahan ng Port State Control Officers. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga nasawing mangingisda. Titiyakin daw ng pamahalaan na mapapanagot ang barkong nasa likod ng maritime incident na ito. May andagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos, magpapaabot din sila ng suporta at tulong pinansyal sa pamilya ng mga nasawing mangingisda. Pero may pakiusap din yung 11 survivor sa pamahalaan na maging sila ay tulungan dahil nawalan sila ng trabaho at malaking trauma yung kanilang naranasan sa trahedyang ito. Ed. Alright, maraming salamat sa iyo, Jenny Dongon mula sa Subic, Zambales. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.